po yung bawat isa. And siyempre, sa nagpa-unlock po sa amin dito, si Ma'am Jane, kasi na-meet, saka si Ma'am Grace, kasi nanggaling sila sa Manila before, na-meet ko sila doon in person, tapos na-invite po kami na papuntahin dito. Kasi marami daw po dito naghahanap ng ganitong benepisyo. Actually, this is the advocacy. So, advocacy na po namin to kasi umiikot kami sa different area, provinces. Pupunta po kami. Si naiyak po si Mami, palakpakan nyo naman, no? Di ba? Sa result na naramdaman niya. So, kanina pa po siya nahihikbi dahil siguro sa feeling nung eyewear na kasi alam niyo po ba yung eyewear is pati yung hormones natin binabago. Kung dati kang malulungkutin, pasasayahin ka. Kung ikaw naman masasayahin, palulungkutin ka. parang ayoko niya, parang maiyak ako. Hindi, ano lang po 'yon. Sabi nga, ngayon po meron po ako sasabihin sa inyo na paniniwala ninyo na hindi nyo na magiging paniniwala. Bakit po? Sabi nga, pagka nagka-problem yung mata nyo, ano ang mangyayari? Sa na-present kanina ni Ate Marlene. Pagka nagka-problem yung mata, ano na mangyayari? Magsasuffer, tama? Magsasuffer or kaya mapupunta sa tinatawag na blindness. Yung paniniwala nyo po before na to see is to believe, hindi na totoo. Kasi wala na yung paningin. Kasi pagka nagka-problema mata nyo, wala na yung paniniwala nyo na to see, to believe, is to see. Mawawala na po yun. Kaya tandaan nyo po, anong gagawin natin sa mata natin? Ingatan, proteksyonan. Bakit po? Pagka nawala yung vision natin, yung paningin natin, ano ang mangyayari? Magsasuffer ka. Tapos ang mangyayari pa, pagka nag-suffer ka na, hindi ka na ngayon magkakaroon ng na masatisfied doon sa isang bagay. So kapag hindi ka na nasasatisfied, ang mangyayari po, makakaramdam ka po ngayon ng emotional feeling, no? Kaya ngayon po, bakit namin to ipinapakita? Kasi ang nakita ko kanina yung mga bata, ang kapal nung grado, may nakita ako ba? Ang kapal nung grado, parang baso yung salamin. Nako, sabi ko, pagka gano'n na pala ang salamin mo, ang gagawin mo, yung bagay na hindi mo mabasa, anong gagawin mo? Gano'n na? Gano'n ka na magbasa, oh. Meron ako nakita niyan, pagka nagbasa ng cellphone, gano'n. Talagang nakadikit sa mata niya. Sabi ko, ba't gano'n magbasa yan? Ba't halos nakadikit na yung mata doon sa cellphone? Alam niyo po kasi, yung pinakalente, damage sobra. Yung damage na sobra sa lente natin, because of that, yung connected tissue sa brain natin, yung tinatawag po na optic nerve, yung likod ng mata natin, yung likod ng mata, ito yung eyeball, no? Yung likod ng mata, may vein po yan, ugat, na connected sa brain. So yung connected sa brain, hindi na siya makabasa. Ang mangyari, pag hindi ka pala nakakabasa na, nagsasuffer yung brain mo sa message na hindi mapadala. Kaya sumasakit yung ulo. Kaya pansinin niyo po, pagka malalabo yung mata, madalas po, mas masama yung pakiramdam nyo, masakit ang ulo, mabigat yung ulo, pati batok. Kala nyo po ba high blood lang kayo? Hindi po. Kala nyo mataas yung presyon nyo, bakit masakit ang ulo nyo? Hindi po. May problema kayo sa mata. Kaya yung parents ko na ganon before, nung nabigyan ko siya ng eyewear, nung nakasuot siya, na dati may maintenance, because of, sabi niya, malakas daw lagi pakiramdam niya na baka may high blood siya. Nabigyan tuloy siya ng reseta, umiinom siya ng maintenance para sa high blood. Mali po. Ang nangyari, nung napasuot ko ng eyewear natin, hindi na po siya nag-suffer doon sa tinatawag na pain, back pain sa ulo niya. Tapos sa sobrang bigat ng pakiramdam ng sakit ng ulo niya, umiinom siya ng gamot. Pero nung nakagamit ng eyewear natin, na-relieve po, nawala po yung sakit ng ulo sobra. Palakpakan nyo naman. Ano nangyari? Doon sa iniinom niyang gamot, hindi na siya uminom kasi nawala na. So ngayon pala, ang nangyari sa atin, inom tayo ng inom ng gamot, baka maling pagreseta ang nangyari. Kasi nagsasuffer lang naman pala mata mo. So ngayon, damage ang kidney natin. Suffer tayo. So ngayon po, ano ang purpose nito? Yun po yung pagpunta namin. Yung purpose na to, ipakilala sa inyo. Palakpakan nyo naman. Yan. So kahit po dito, is marami po mga nagkaka-idea, interest about eyewear,
Ang gusto lang namin sa inyo, ma-aware kayo. This is all about awareness. So, ibig sabihin, pag aware kayo sa isang bagay, maiiwasan nyo ba yung problema? Yes. Bakit? Inaware ka nga eh. Parang ganon. Tatawid ka. Bawal tumawid, nakamamatay. Tatawid ka? Kaya lang doon sa Manila, dami lumalabag doon. Kasi bawal na nga, may nakasulat na, tawid pa rin ang tawid. Ayun, ang nangyari sa lugar na yon, prone of accident. Accident-prone area. Nilagyan na tuloy, accident-prone area. Baka mas nakakaintindi sila sa English. No, kasi pag Tagalog, Pilipino na tayo, nababasa mo ng Tagalog, ano ka ba, hindi ka ba Pilipino? Tagalog yan, no? Ba't di mo maintindihan? O, kasi nga, gusto natin English siguro. Accident-prone area. O, nung nakita na yun, ay, nakamamatay pala dito, wag dito. Di ba? So, ngayon po, ano po yung babala na binabanggit namin? Yung babala na yan, danger na yan, kahit po kayo sa age nyo na ganyan, kasi hindi na po about age ang reason. Kasi sasabihin ninyo sa akin, kasi tumatanda naman na kami, iho. Kaya lumalabo na mata namin. No! Meron akong bata kilala. Bata pa lang, malabo na mata. O, sige, pamalian nyo ako. O, bali kayo, di ba? O, hindi it's all about age. Because of lack of idea, knowledge. No? So, ang nangyayari sa atin, sabi nga, lack of knowledge, ang tao daw po, people die, people fail. Bakit? Sa kakulangan ng kaalaman. Minsan naman, iba katangahan. Sorry to the word, no? Bakit po? Meron na po tayong binigay na idea. Ngayon, ang gagawin natin, ang dapat maisip nyo doon, dapat yung eyewear na yan, magamit ko. Tanungin nyo po ako, may problema ba mata ko? Nasa 40, 41 na ako, ang mata ko, awa ng Diyos, 20/20 vision pa po ako. Oh. Bakit kasi nagsusot niyan? Oh, ito na naman kasunod na tanong. Bakit ako nagsusot nito? Sabi nga, prevention is better than hospital bills. Mali po kayo ha. Hindi po cure. Bakit? Better po sa hospital bills. Bakit? Sa hospital bills, lalabo din mata nyo. Nakakalabo po yung bills. Di ba? Nakakalabo din nyo ng mata. Minsan nga, pagka dinating na sa atin yung bills about electric bill, pagkakuha mo, iho, anak, tingnan mo nga to, parang masakit ang ulo ko. Kasi ano po, mataas ang bills. No? So ngayon po, thankful tayo. Nagsalita rito si Kuya Sunny about the benefit. Yung wife ko po, nagsalita. Kami po yung unang nakapag-introduce sa kanilang mag-asawa. Palakpakan nyo naman po. Okay? Hanggang sa nagdugtong na po, na-connect na po with Ma'am Jane, si Ma'am Grace, kaya po kami nakarating dito. Kaya pala. So, ibig sabihin, alam nyo na bakit kami nandito, no? Kasi ina-aware kayo, mahal kayo ng mga tao na yan. Palakpakan nyo naman. Diba? Hindi lang po ang purpose dito. Sa pag-upo nyo kanina, walang nasayang. Sa pag-upo niya, 1 oras, 2 oras, may nasayang ba? May nasayang po ba? Walang sayang. Bakit po? Yung narinig nyo na ngayon, is ibig sabihin, meron na kayo ngayong daladalang, meron na kayo daladala ngayon, na babala na hindi dapat pala ako mag-expect na okay na ako ng ganito. Magpalit na lang ako ng magpalit ng salamin. Alam nyo po ba, may nakausap ako, every year, nagpapalit ng salamin. Bakit? Taas ng taas ang grado. Okay lang yan kung grado sa school. Okay lang tumaas, pero grado, taas ng taas, ang nangyayari po, palit ka ng palit, namamahalan ka doon sa yung salamin. Naglalagay ka doon ng mataas na grado, naglalagay ka pa ng protection. So ngayon, ang nangyayari po, nagagastosan? Nagagastosan po? O kasi nagpapalit ka ng salamin. O ang nangyayari, nababago ba yung grado? Tanong, nababago? Hindi rin. Tumataas na yung grado, ang gastos tumataas din, hindi practical.